Kung totoo nga bang humahaba ang kuko at buhok ng namayapa? Sabi kasi ng iba may kababalaghan na nangyari. Yun, kamusta kayo mga kamorgi? Muli ay nagbabalik ang inyong lingkod na mayroong mic na cellphone. Muli ay gagawa tayo ng video at yung video ko pong ito ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kumbaga may matututunan kayo. Kaya sana tapusin nyo yung video natin na to at yung video ko pong ito ay tungkol sa kung bakit humahaba pa yung buhok at kuko ng mga namayapa. Siguro ay nakapanood na kayo ng mga video na inilalabas yung ataol sa loob ng nicho at nung buksan yung mismong ataol, nakita nila yung kaanak nila at nung tingnan nila yung mismong buhok ay parang tumubo pa o humaba pa. Ikaw ba naniniwala ka pa na humaba pa talaga yun? Ako kasi hindi. Bakit? Eto yan, papaliwanag ko sa inyo. Alam naman nating patay na yon. Bakit patutubo talaga, diba? Kung napanood nyo yun nakaraang in-upload kong video na galing sa kulungan na halos isang buwan siyang mahigit na nasa morgue o bago na iuwi dito sa amin. Ang ibinigay kong halimbawa doon ay yung tuyo na puset. Nakakita na ba kayo ng tuyo na puset? Ganun ang nangyayari rin sa katawan ng patay habang tumatagal. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Joke lang. So yun nga, ganun ang nangyayari din sa patay kapag ka talagang tumatagal na siya. Lalo pa nasa loob ng nicho, sobrang init yan talaga, diba? Ikaw ba naman kulungin sa loob ng nicho? Ngayon, dahil sa wala nang dumadaloy na tubig sa katawan ng isang patay, nade-dehydrate o natutuyo na talaga yung mismong laman niya. Bibigyan ko kayo ng example at sana maintindihan nyo. Bababa ko lang yung mic natin. Lalapit ako ng kaunti para lalo kayong maliwanagan. Halimbawa, ito yung mismong noo natin, di ba? Ito yung pinaka-hairline natin. Etong pinakabalat na yan, kapag piniga mo yan, kala mo balat at bungo na. Hindi po. Meron pa siyang pinaka-muscle o laman. Ngayon, yung laman na yon at yung balat, natutuyo po yun. Kung ang halimbawa ng kapal ng laman at balat ay ganyan kakapal, kapag natuyo yan, gumaganyan yan. Lumiliit, numinipis. Kaya yung pinakabuhok pa sa loob, lumalabas pa. Kaya siya mukhang humahaba. Sana naintindihan nyo, di ba? Ganon yun mga kamorge. Hindi po humahaba yung buhok ng isang namayapa. Kundi yun ay ilusyon nyo lang. Punta naman tayo sa kuko. Marami nagsasabi na humaba pa nga daw yung kuko ni tatay, kuko ni nanay, kuko ni lolo, kuko ni lola. Halimbawa kung ako'y lolo mo, di ba ang taba ng daliri ng lolo mo? Kagugupit ko nga lang no isang araw kaya maiksi talaga yung kuko. Halimbawa, ito yung mismong dulo ng daliri. Kapag natuyo yan, katulad ng pinaliwanag ko sa inyo kanina, balat, laman, at kung mapipigain nyo yan, hindi naman agad buto. Ngayon, kapag natuyo, halimbawa gaganyan ang kapal niyan. Halimbawa lang, kapal niyan, laman at ng balat. Kapag natuyo yan, ninipis at ninipis yan. Kaya ang magiging dating mukhang mahaba ngayon yung kuko kasi nga natutuyo na to. Sana nagigits nyo, di ba? Ganun lang kasimple yung paliwanag yan. Sabi kasi ng iba, may kababalaghan na nangyari. Kaya yun ang pinakasagot. Kung totoo nga bang humahaba ang kuko at buhok ng namayapa. Sana ay nasagot ko yung tanong ninyo. At sa susunod, ang gagawin naman nating video, medyo mahirap ang pagpapaliwanag doon kung bakit hindi agad naaagnas ang isang namayapa sa loob ng nicho sa ilang taon na nasa loob siya ng ataol. At kung nagustuhan niyo yung video natin na to, huwag kalimutan na alam mo na kung anong dapat gawin para lalo tayong lumawak, marami pang makaalam ng ganitong mga content at pangako naman na ituturo ko sa inyo lahat naman ng aking natututunan. Muli maraming salamat sa inyo mga kamorgi. Ingat kayong palagi.